Maligayang pagdating sa Rise Political Lens SAT. Ngayon, susuriin natin ang magulong paglalakbay ni Rodrigo Duterte, ang kontrobersyal na lider na minsang nangibabaw sa Pilipinas gamit ang isang matigas na kamay, at kung paano nagbago ang kanyang mga alyado simula nang umalis siya sa posisyon. Si Rodrigo Duterte, na nahalal noong 2016, ay nangakong wawakasan ng krimen at katiwalian. Ang kanyang matitigas na pahayag at agresibong mga patakaran ay nagbigay sa kanya ng matinding suporta at masigasig na mga kritiko. Ang kanyang giyera laban sa droga ay tinanggap ng ilan bilang kinakailangang hakbang, habang ang iba naman ay tinutulan ito dahil sa paglabag sa mga karapatang pantao. Ang panahon ni Duterte ay tinampukan ng malakas na nasyonalismo at isang matatag na patakarang panlabas, partikular sa pakikipag-ugnayan sa China at Estados Unidos. Ngunit habang papalapit ang pagtatapos ng kanyang termino, ang mga alyadong kanyang itinaguyod ay nagsimulang humiwalay. Ang paunang tagumpay ni Duterte ay pinasigla ng isang koalisyon ng suporta mula sa iba't ibang sektor, mga lokal na politiko, mga tagapagpatupad ng batas, at kahit mga negosyante na umunlad sa kanyang mga patakaran. Gayunpaman, pag-alis niya sa posisyon, ang mga tao na dati niyang kapanalig ay nagsimulang suriin ang kanilang mga posisyon. Habang lumalaki ang hindi pagkakaunawaan ng publiko, ang mga dating alyado ay naging mga kritiko. Maraming lokal na opisyal na dati nakikinabang sa suporta ni Duterte ang nagsimulang lumayo habang lumilitaw muli ang mga alegasyon ng katiwalian at paglabag sa mga karapatang pantao. Ang pag-alis ni Duterte mula sa kapangyarihan ay nagdulot ng pagbabago sa tanawin ng politika. Ang mga alyansang dati ng tila hindi matitinag ay nagsimulang gumuho. Ano ang nagdulot ng pagbabagong ito? Sa simula, naniwala kami sa kanyang pananaw. Ngunit habang tumindi ang karahasan at nagsimulang magdusa ang aming mga nasasakupan, nagbago ang pampulitikang kalkulasyon. Naging maliwanag na ang pagsuporta sa kanya ay maaaring maging politically toxic. Yung pagbabagong ito ay nag-iwan kay Duterte sa isang mahirap na posisyon. Mula sa isang pampulitikang higante, siya ngayon ay humaharap sa mga investigasyon at unti-unting bumababang suporta. Ang mismong pundasyon ng kanyang pamumuno ay nahatak. Yung pamanan ng pamumuno ni Duterte ay puno ng mga kontradiksyon, pambansang, pagmamalaki na naghalo sa panlipunang kaguluhan. Habang siya ay sumusubok na mag-navigate sa isang tanawin pagkatapos ng pagkapangulo, ang tanong ay, maaari ba niyang muling itayo ang kanyang mga alyansa o siya ba ay isang relic ng isang nakaraang panahon? Ang kwento ni Duterte ay nagsisilbing babala tungkol sa kapangyarihan, katapatan, at ang pabago-bagong kalikasan ng pampulitikang kapital. Habang ang Pilipinas ay tumitingin sa hinaharap, ang epekto ng kanyang pamumuno ay patuloy na huhubog sa talakayan ng politika ng bansa.